And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa Wantok PH, Luzon, Visayas at Mindanao. At ito na ang pinakamainit na balita na ating nasagap ngayong araw mga kababayan. Nako po mga kapatid, Sara Diskaya mga kababayan, nakikipagmatigasan di umano mga kapatid kay President Marcos. Matapos itong ipatawag mga kababayan para magpaliwanag para ipaliwanag kung bakit sumablay yung flood control projects na hinawakan ng kanilang kumpanya doon sa Bulacan. Itong si Diskaya mga kapatid, dinedma po ang mahal na Pangulo. Ang kapal talaga ng muka mga kababayan. Sila na nga yung may ginawang mali mga kapatid. Sila pa yung nakikipagmatigasan sa presidente. Matapos silang magpakasasa mga kapatid sa pera ng taong bayan na kanilang binulsa, ayon, nakikipagmatigasan pa. Talagang antigas ng muka. At sa iba pang mga balita mga kababayan, eto mga kapatid, mga iyaking congressman mga kababayan, nanawagan na po kay Mayor Magalong na mag-public apology di umano. Diyos ko po. Ngayon mga kapatid, nanindigan si Mayor Magalong na hindi siya manghihingi ng public apology mga kapatid dito sa mga congressman na nandyan sa Congress. Kasi nga mga kababayan, wala namang mali sa sinabi ni Magalong. Diba? Isiniwalat na naman ni Magalong mga kapatid kung ano yung totoong nangyayari dyan po sa kongreso natin mga kapatid, kung saan napakadami pong sugapa sa pera mga kababayan. Napakarami pong buhaya mga kapatid. And totoo naman ang sinasabi ni Magalong, dahil kitang-kita naman natin ngayon mga kapatid kung ano po ang nangyayari sa mga flood control ng ating gobyerno. Substandard. Kung hindi substandard mga kababayan, ghost project. Inay ko po. At yan po ang ating nabubulol ako. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kapatid dito sa bidyong ito. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag nyo po sanang kalimutang i-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So eto guys, panoorin muna natin ang balitang ito at bigyan po natin ng ating personal na opinyon at reaksyon. Hindi pa rin nakikipag-ugnayan sa Department of Public Works and Highways ang St. Timothy Construction. Ang nasabing kumpanya ay pinagpapaliwanag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bunsod ng nabigong flood control project sa Kalumpit, Bulacan. Talaga namang antigas ng muka. Diba? Mga kapatid, ito po'y harap-harapan na pong pangbabastos mga kababayan sa taong bayan. Itong ginagawa nila Diskaya. Pero inyo kung ilang libong mga Pilipino ang napirwisyo mga kapatid dahil dito sa palpak na flood control na hinawakan nila Diskaya. Tapos ngayon mga kababayan, takot silang harapin ang presidente para magpaliwanag. Di ba? Talaga namang pakapalan na ng muka mga kapatid itong ginagawa ng mag-asawang ito. May pa-flex pa kayo ng mga nagmamahalang sasakyan ninyo sa vlog ni Julius Babaw. Tapos ngayon, oras na sa pagharap ng inyong mga responsibilidad, ayaw nyong humarap sa presidente. Abay, ibang klase din naman talaga ang kapal ng mukha nyo. Mahiya naman kayo kahit konti lang, Sara Diskaya. Nagbalak ka pang tumakbo ng mayor tapos eto, hindi mo maipaliwanag kung anong ginawa mo sa budget, bakit substandard yung flood control projects na itinayo ng inyong kumpanya. Di ba? Kung hindi mo kayang ipaliwanag yan, ibig sabihin guilty ka sa mga aligasyon laban sa inyong pamilya. Baka totoo talaga mga kapatid na ninakaw nila yung tawag nito, yung flood control budget or binulsa nila yung flood control budget kaya substandard yung kanilang itinayong flood control project dyan po sa Bulacan.
Diba? Ganun lang kasimple yan mga kababayan. Kasi kung hindi pa kayo guilty, malinis ang inyong konsensya, isang tawag lang ni Presidente Marcos, dapat humarap kayo kaagad. Oh, diba? Dapat humarap kayo kaagad at ipapaliwanag yun sa Presidente kasi Mr. President, ganito, ganyan. Pero yung ganyan na pinatawag na kayo tapos nakikipagmatigasan kayo, isa lang ibig sabihin yan, makakapal ang mukha nyo. Ganon lang po yun. Tuloy. Tinanong po natin si Secretary Bonoan, hindi pa po nagre-reach out ang St. Timothy. Sa pag-iinspeksyon ni Pangulong Hindi pa talaga, mga kapatid, nagre-reach out daw. Sabi po ni Bunuan, na isa ding, ewan. Ay, nako, mga kababayan. Siguro, wala nang respeto din itong sila Diskaya kay Bunuan, mga kapatid. Kasi, baka nga talaga, mga kababayan, no? Isa din talaga ito si Bunuan, sa pinagka-interesan yung pondo ng gobyerno. Diba? Kasi kung respetado ka pang klaseng tao, diba? Isang tawag mo lang dyan eh. Oy, Diskaya, humarap nga kayo sa akin. No? Paliwanag nyo nga kung anong ginawa nyo. Bakit substandard yung proyekto ng gobyerno? Diba? Kayo ang gumawa dyan sa flood control project sa Bulacan. Paliwanag nyo nga sa akin yan. Pero dahil nakita din ni Diskaya siguro mga kapatid na parehas lang tayo, sekretary. Huwag ka na nga magmagaling dyan. Talagang hindi ka re-respetuhin kahit anong patawag mo pa dyan. Diba? Ang problema dito, ang binabalikan ngayon ng mga kritiko ng gobyerno, si President Marcos. Kayo yung nagpakasasa dyan sa bilyones na pondo na ibinigay ng gobyerno sa kumpanya nyo, tapos ang nagsasaper sa kritisismo ngayon, si President Marcos. Diba? Ang kapal talaga ng mukha ninyo. Mahiya naman kayo, mga lintik kayo. Tuloy. Marcos sa Barangay Bulusan sa Kalumpit noong August 15, natuklasan niya ang hindi natapos na flood control project. Aabot sa 96.4 million pesos ang na-award na proyekto sa St. Timothy Construction. Grabe, 96 million, mga kapatid. Baka yun na yung pinangbili niya ng mga Rolls Royce niya na mga sasakyan. Diyos ko po. Kasi kung ordinaryong tao ka lang, ordinaryong tao ka lang, sabihin natin mayaman ka na, hindi ka makakapagpundar ng multi-million na mga luxury cars. Sinong tanga ang magpupundar ng mahigit 100 ganyan na mga luxury cars kung ordinaryong kwan ka lang, kung ordinaryong mayaman ka lang. Pero dahil sobra-sobra yung naibulsa nyo, na pera galing sa kaban ng bayan, kaya kayo nakabili ng ganyang kadaming luxury cars. Hindi na kayo nahiya, Masayang-masaya pa kayo na ipinakita nyo sa vlog ni Julius Babaw yung mga nagmamahalang sasakyan ninyo. At proud na proud ka pa, Itong si Sara Diskaya, mga kapatid, proud na proud pa talaga na siya lang daw ang merong ganyang klaseng sasakyan sa Pilipinas. Panoorin nyo sa vlog ni Julius Babaw, mga kababayan. Proud na proud ang animal. Hindi na nahiya, mga kapatid. Kaya pala, nagkaroon sila ng ganyan kadaming sasakyan kasi, mga kapatid, 32 billion, yung nakulimbat. Diba? Tingnan nyo, halos lahat ng proyekto ng gobyerno, mga kababayan, na hinawakan po ng kanilang kumpanya, bagsak. Sira-sira na ngayon, mga kapatid. Pero mga kababayan, itong si Diskaya, bili ng mamahaling sasakyan. Ang kapal ng muka. Tuloy. Ayon sa Malacanang, hindi ligtas sa investigasyon ang mga mambabatas na maaaring kasabwat ng mga kontraktor sa pagkuha ng mga proyekto sa gobyerno. Nako. Atay tayo dyan. Eto na, mga kapatid. Talagang tinututuo na po ni President Marcos yung kanyang sinabi noong nakaraang SONA. Mga mambabatas. Tapos nagagalit kayo dahil ni-real talk kayo ni Mayor Magalong. Si Richard Gomez, mga kababayan, umiyak talaga sa kanyang social media kung ano-ano yung pinagsasabi niya, mga kapatid. May mga kuha na siya doon na si Mayor Magalong nagaganyan-ganyan lang dahil hindi daw ba yun? yung kanyang nasasakupan daw sa Baguio, mga kababayan, hindi daw niya inaasikaso yung matinding pollution daw.
May mga ganun ng banat siya Richard Gomez kay Mayor Magalong eh. Pero mga kapatid, ang totoo, kaya nag-react itong mga lintik na mga congressman na ito dahil tinamaan sila sa sinasabi ni Mayor Magalong. Oh, baka kasi mga kababayan, pag pinagpatuloy ni Mayor Magalong itong kanyang pag-iingay, baka mapurnada yung 77. Tsaka yung 999. Inay ko po. Diba? Hindi na nahiya itong mga lintik na to. Nagpakasasa sa pera ng taong bayan. Ay nako, tuloy. Katulad ng sinabi ng Pangulo, malapit man, kaibigan man, malapit sa kanyang puso. Kung nakakasama sa mga anomalyang katulad nito, ito po ay paiimbestigahan at pananagutin ang dapat managot. Hindi lang dapat paiimbestigahan yan. Gaya nga ng sabi ko mga kabatid, ang dapat na first step na gagawin ni President BBM, i-freeze muna niya yung mga kayamanan nitong mga lintik na mga congressman na ito. I-freeze muna ng Pangulo, mga kababayan, tsaka niya ipatawag. No? At pag napatunayan na korap, nako mga kapatid, sampahan agad ng kaso. Sampahan agad ng kaso mga kababayan. Biruin nyo. No, ginagamit nila ang flood control project ng gobyerno para makapagligwak sila mga kababayan ng sangkatutak na pera ng gobyerno. Biruin nyo, 90 million, 300 million. Biruin nyo yan mga kabatid kung gaano kalaki, no, yung pera na nawawala sa kaba ng bayan dahil sa mga korap na mga congressman na ito. Diba? Mga sugapa, mga kababayan. Panawagan ko lang sa ating presidente, no? Huwag sana niyang depensahan itong si Martin Romualdez pag ito po ay nadawit mga kapatid. Diba? Kasi mga kababayan, ako'y naniniwala na malaki talaga ang involvement dito mga kapatid ni Martin Romualdez. Yes, suportado ko si Presidente Marcos pero yung pinsan niyang yan, hindi ko po sinusuportahan yan mga kapatid. Noon pa man mga kababayan, noon pa man hindi ko po sinusuportahan si Martin Romualdez. Kasi nga mga kapatid, siya yung dahilan, no, kung bakit binabalahura po ngayon ng mga DDS mga kababayan itong si Presidente Marcos. Hindi nyo ba napapansin yon? No, dahil kay Martin Romualdez mga kapatid, nasasangkot ang Pangulo sa kahit ano-ano mga aligasyon. Oh, 'di ba? At itong si President Marcos, no, hindi lang nagsasalita dahil ayaw kasi ng gulo ng presidente, 'di ba? Ayaw niya ng hidwaan mga kapatid hangga't maaari. Ito namang si Romualdez mga kababayan, tuloy-tuloy pa rin sa kanilang ginagawa diyan sa House of the Representatives. Oh, ito na lang isipin nyo mga kapatid, no? Walang ginawa si Romualdez mga kababayan noong tinanggal, no, ng BICAM mga kapatid yung budget para sa major project ni President BBM, no, noong 2025 national budget. Diba? Isa siya sa nandoon sa BICAM mga kapatid. Pero anong ginawa niya? Hindi niya dinipensahan ang budget para sa proyekto ng presidente. Do you think hindi siya kasali dyan mga kababayan? Sorry yung iba siguro sa inyo, pag nakakapanood kayo ng mga ibang pro-admin vloggers, suportado itong sila Martin Romualdez. Pero ako mga kapatid, hindi ko po sinusuportahan yan. Real talk lang tayo dito and pakinggan yung mabuti yung sinasabi ko. Diba? Isipin nyo to mga kababayan, nagkaroon ng BICAM, no, para doon sa 2025 national budget. Anong sabi ni Aimee mga kapatid? Pati yung budget para sa major project ng presidente nawala, hindi na isali doon sa GAA. Sino bang nandun sa BICAM mga kababayan? Di ba si Martin Romualdez? Sino ba yung nag-uusap-usap pagdating ng BICAM? Di ba sila Martin Romualdez mga kapatid? Kung concerned pa siya sa kanyang pinsan na si President Marcos, dapat dinipensahan niya yung budget para sa proyekto ni President Marcos. Pero may nangyari ba? Wala. Lumabas ang GAA mga kababayan na walang budget, ang proyekto ni President BBM. Sana maintindihan nyo yan mga kapatid kasi pagkakaalam ko yung iba sa inyo suportado si Martin.
Pero sana, no, pag nilay-nilayan nyo yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan, isipin nyo na lang, pinsan niya si President Marcos. Pero pagdating ng GAA mga kababayan noong 2025, walang budget, no, ang mga proyekto ni President BBM. Nandun siya mga kapatid noong BICAM. Ano ibig sabihin yan mga kababayan? Mas pinapaboran ni Romualdez yung kanyang mga tuta dyan na mga buhaya. Ito, simple lang naman ang motto ko mga kapatid dito sa vlog ko. We might agree at some things, no, but we are not on the same page. Kaya hindi ibig sabihin suportado ko si President BBM, susuportahan ko rin itong si Martin Romualdez. Yung iba, sinusuportahan si Martin Romualdez, pero ako mga kababayan, wala. Si BBM lang po ang tinitingala ko mga kapatid dito sa administrasyong ito. Nakakaawa nga siya eh. 'Di ba? Lahat ng effort ginagawa na niya mga kapatid. Pero itong nasa baba niya, no, makaibigan man niya yan o kapamilya man niya yan, mga kapatid, no, walang pakialam sa presidente. Walang pakialam sa presidente mga kababayan. Susuportahan niyo pa ba yung ganyang klaseng mga politiko mga kababayan? Kaya hindi ko sinusuportahan si Romualdez dahil doon pa lang sa BICAM mga kababayan, no? Doon pa lang sa GAA mga kapatid na tinanggal ang budget sa proyekto ni President Marcos. Nako, doon napaisip talaga ako, pinsan ba talaga niya itong si Martin Romualdez? Bakit ganito? Sino ang Sino ang nag-booking niyan mga kapatid? Si Jaime Marcos lang din. 'Di ba? Si Jaime din ang nagsabi niyan mga kababayan. Kaya napaisip ako, bakit ganito si Martin? Hindi man lang sinuportahan, hindi man lang dinipensahan yung budget na para doon sa proyekto ng kanyang pinsan. Siyempre, naghahabol ang presidente, no, ng maiiwan niya bilang ligasiya ng kanyang administrasyon. Tapos ganon mga kababayan ang nangyari. Isipin yung mabuti yan mga kababayan. Kaya ako straight yung suporta ko kay President Marcos. Wala na akong pakialam mga kapatid dito sa mga politiko na nasa baba. No, wala akong pakialam diyan sa kanila kung ano man yung mga pinagagawa na titirahin ko yan dito mga kababayan, no, sa ating channel. Si President BBM lang ang sinusuportahan ko, wala nang iba mga kapatid. Tuloy. Mahigit isang linggo mula nang ilunsad ang portal na sumbong sa Pangulo.ph, umabot na sa mahigit 2,000 na ang pumasok na reklamo patungkol sa mga ginagawang flood control project sa iba't ibang lugar. Grabe mga kapatid, umabot na po ng 2,400 yung reklamo na na-receive mga babayan ng ating presidente. Ibig sabihin mga kapatid, ganyan kadami yung proyektong sinabotahe mga kababayan ng mga buwayang politiko. 2,409 mga kapatid. No, yung reklamong natanggap ng presidente and counting pa yan mga kababayan. 'Di ba? Ganon kadami yung problema mga kapatid pagdating sa issue ng flood control. Isipin nyo na lang mga kababayan, yung isang proyekto, no, gaya nung dito sa nakaraang video natin, umaabot ng 96 million mga kapatid, no? Yung isang proyekto. 2,400 yan. Kung mag-average ngayon per project mga kababayan ng 50 million, gaano kalaki mga kapatid? I-times nyo sa 2,400. No? Kung ganyan kung nag-a-average ang isang project ng 50 million, i-times sa 2,400, magkano yan mga kababayan? Trillion yan mga kapatid. Ganyan kalaking pera ang sinabutahe ng mga buwayang politiko, no, sa administrasyon ni President Marcos. Ngayon, sino ang binabalikan ng sisi mga kapatid? Sila ba? Sila ba mga kababayan? Hindi. Si President Marcos. Diba? Kaya susuportahan mo pa ba yung ganyang mga buhayang mga politiko na yan? Kaya ako mga kapatid, hindi ako pabor. No? Hindi ako pabor mga kababayan na sa House of the Representatives imbestigahan itong issue ng flood control dahil nandyan lahat ng mga buhaya. Real talk lang mga kababayan, no? Nandyan lahat. 'Di ba? Kaya dapat dito mga kapatid, magbumuo po talaga si President BBM ng isang komite na malayo sa impluwensya, no, nitong mga corrupt na mga congressman.
Diba? Yun talaga ang kailangan gawin ni President BBM at malayo din sa impluensya nitong partido nila Duterte. Diba? Yun ang dapat gawin ng Pangulo para patas, mga kabatid, yung investigasyon. At dyan talaga makikita, mga kababayan, no, kung paano talaga, no, sinabotahin ng mga korap na politiko, mga kabatid, yung budget sa flood control. Yun ang pinakamagandang gawin ng ating presidente. Tuloy. Ayon sa Pangulo, patuloy niyang pinag-aaralan ng mga sumbong na ito hanggang sa matukoy ang mga dapat managot sa mga maanumalyang proyekto. Pero inyo kung gaano ka-stress ang presidente niyan, mga kabatid. 2,400 yung reports. Mag-isa lang siya, mga kababayan. No? Mag-isa lang niyang titignan yan, mga kabatid. Oh. And counting pa yan, mga kababayan. Talagang mai-stress dito ang presidente. Imbes na ituon ng presidente yung kanyang oras, no, sa mga proyekto ng kanyang administrasyon. Eto, nagbabacklog ang presidente, mga kapatid. Binabalikan lahat, no, yung mga naging flood control projects ng kanyang administrasyon dahil nga, mga kababayan, talamak ang korupsyon. Siya na mismo, mga kapatid, ang nakasaksi kung paano sinabutahe yung flood control project ng kanyang administrasyon. Oh, di ba? Biruin nyo kung gaano kahirap yung trabaho na yan, mga kababayan. Babalikan niya lahat yan. Tapos may mga kritiko pa, no, na patuloy na sinisiraan ng presidente, mga kabatid. Samantalang yung ating vice presidente, hayahay. Pa-abroad lang si Inday. Oh, may kasama pang paninira sa presidente, yung kanyang pag-a-abroad, mga kabatid. Biruin nyo yan. Samantalang ang presidente, eto, stress na. Halos maubos na po yung buhok sa kanyang ulo. Diba, mga kabatid, nakakaawa ang presidente, mga kababayan. Tandaan nyo, pag ang presidente bumagsak, mga kabatid, bagsak din ang ating bansa. Head of state yan, mga kabatid. Head of state yan si President BBM. Ngayon, no, pag may nangyari sa presidente natin, mga kapatid, wala na. Bagsak ang Pilipinas. Kanino ipagkakatiwala? Nabubulol ako. Kanino ipagkakatiwala ni President BBM yung bansa? Kay Sara? No way. Kay Martin? No way. Di bali nang mag-snap election na lang, mga kapatid, kaysa yung mga lintik na yan ang sasalo ng posisyon ni President BBM. Wag na. Pwede pa siguro kung si Gibo or di kaya si tawag nito si General Torre. Pwede pa yan, mga kababayan, dahil yan talaga yung mga yan, tiwala ako sa kanilang trabaho, mga kabatid. Kanya nga lang, pinupolitika din sila ngayon, mga kababayan. Matunog kasi yung kanilang mga pangalan. Anyway, mga kapatid, tuloy muna natin to. Ongoing naman yung ating mga investigation. Pinag-aaralan namin lahat, tinitignan namin lahat ng mga sinusumbong sa amin. And we will not stop. We will keep going until ma-identify na mabuti at makasuhan na mabuti lahat itong mga kontraktor at kung sino man ang mga nakakuha ng kontrata. Ito, mga babayan, ito bang mukha na to na President Marcos, mga kapatid? Natutulog pa ba to? Tingnan nyo naman, mga kababayan, haggard na haggard ang muka ng presidente. No? Biruin nyo yan, napakalaking tawag nito. Sobrang stress ito sa Pangulo, mga kapatid. Itong nangyari sa mga flood control projects niya. Siguro hanggang sa pagtulog nito, mga kababayan, napapanaginipan pa rin ito yung mga corruption na ginagawa ng mga korap na politiko. Diba? Dala-dala ng presidente yan. Tsaka pag marami kang iniisip, mga kapatid, hindi ka talaga makakatulog ng maayos. No? Tested na yan. Ako nga, mga kababayan, noong nagka-problema ako, wala na akong ibang iniisip, mga kapatid, kundi kung paano ko bibigyang solusyon yung aking problema, saan ko kukuha ng pambayad dito sa mga dapat kong bayaran. Diba? Hindi ako nakakatulog, mga kababayan. Hindi ako mapakali. Ito ba kaya si President BBM, mga kapatid, na may edad na? Isipin nyo na lang yan, mga kapatid. Presidente siya, kailangan talaga niyang balikan yan. Dahil pag hindi niya binalikan yan, mga kapatid, masisira ng tuluyan itong kanyang administrasyon. Dahil po yan, mga kababayan, sa mga lintik na mga politiko na wala nang ginawa, kundi mangurakot ng pera sa ilalim ng administrasyon ni President Marcos. Tuloy.
kontraktor at kung sino man ang mga nakakuha ng kontrata. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko. Wala eh. Talagang hindi talaga maiwasan itong mga lintik na mga politiko na ito na mangurakot mga kabatid eh. Kaya nga nawiwili sila sa kanilang posisyon mga kababayan dahil nag-i-enjoy sila, no, sa pagnanakaw sa pera, no, galing sa kaban ng bayan. Yun po yung totoo mga kababayan, kaya hindi nila mabitaw-bitawan mga kabatid itong kanilang mga posisyon. Gusto pa rin nila, lahat ginagawa nila kahit bilhin na nila buong bayan nila tuwing eleksyon. Di bali na, no? Marami naman kaming makukurakot pagdating ng pagkatapos ng halalan. Di bali mamuhunan sila ng daan-daang milyon mga kababayan. Basta masigurado lang na mauupo sila uli sa kanilang posisyon. Dahil alam nila mga kabatid, maraming pera, no, na pwede nilang maligwak galing sa kaban ng bayan mga kabatid. Tingnan nyo. 2,400 ang issue, no, ng flood control mga kababayan. Biruin nyo, ilang bilyon yan, ilang trilyon yan mga kabatid. Diyos ko po. Eto mga kababayan, madako naman tayo dito. Hindi ako Sa pangalawang topic natin. Eto na nga mga kapatid, no. Ito po tungkol kay Mayor Magalong na kung saan mga kababayan pinipilit ngayon no ng mga buwayang congressman. Ito paglilinaw lang mga kapatid, hindi po lahat ng congressman corrupt, no. Hindi po lahat ng congressman mga kababayan corrupt, pero kadalasan sa mga congressman na nandyan ngayon sa Senado, sa House of the Representatives mga kapatid, corrupt. Nag-aaway-away na nga sila dyan dahil nagkakalamangan na sila eh. Diba? Baste galit si Pulong galit na galit dahil wala siyang nakurap ngayon. Wala siyang naibulsa. Inggit na inggit siya sa mga tuta ni Romualdez mga kabatid na grabe, no? Ang dami. So ito ngayon mga kabatid, pinipilit po itong si Mayor Magalong ngayon na mag-public apology mga kababayan, ano, matapos pong magbitaw mga kabatid ng mga expose, no, sa harap ng media itong si Mayor Magalong. Pero mga kababayan, ang sabi ni Mayor Magalong, mali kayo ng tinatahulan. Yan ang sabi ni Mayor Magalong dito mga kapatid. Pero bago na patuloy mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang i-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito mga kapatid, panoorin muna natin ang balitang ito. So sorry. Ito ang mariing giniit ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na hindi siya magbibigay ng public apology sa mga kongresistang umano'y tinamaan ng kanyang mga pahayag kaugnay ng isyu ng katiwalian. Tama naman yun mga kapatid. Diba? Kaya nga kayo nag-react, diba? Kaya nga kayo nasaktan sa sinasabi ni Magalong dahil totoo yung sinasabi ni Mayor Magalong. Yung flood control projects na yan, no? Isang patunay na yan, no? Natotoo yung aligasyon ni Mayor Magalong. Kahit naman siguro ako si Magalong, ba't ako manghihingi ng sorry? Totoo naman talaga, no? Na mga corrupt kayo, mga lintik kayo ba't ako manghihingi ng sorry sa inyo? Patunayan nyo na lang na malinis kayo. Yon ang dapat gawin nitong mga congressman. Diba? Patunayan nyo na lang na exempted kayo sa nangyayaring corruption, no, sa ilalim ng House of the Representatives. Diba? Pag hindi nyo napatunayan yan, ibig sabihin, alam na. Diba mga kapatid? Kaya tama naman ang katwiran ni Mayor Magalong. Sino kayo, no, para manghingi ako ng sorry sa inyo? Diba? Hindi naman lahat na nandyan mga kababayan corrupt. Pero kadalasan corrupt talaga. Bakit naman ako mag-public apology? Bakit naman ako sinabi ko na yan eh. Sinabi ko na yan eh. At the end of the day, I will not. Saka mga kapatid, biruin nyo, galing sa kwanto mga kababayan, galing po ito sa tawag nito sa military mga kababayan. May prinsipyo ang taong ito mga kapatid. Dala-dala niya yung disiplina na natutunan niya, no, doon sa kanyang pinanggalingan na organisasyon mga kababayan. However, itong mga congressman natin dito, yung iba dyan, di ba nakapagtapos?
Diba? Hindi pa nakapagtapos mga kapatid, kaya puro lang pangungurakot yung alam. Tapos ito, no, titibagin nyo yung taong yan. Matibay ang paninindigan yan. No, dala-dala niya, mga kapatid, yung kanyang prinsipyo galing doon sa kanyang kinabilangang organisasyon noon. Tapos gaganyan ninyo. Gusto nyo lumuhod sa inyo? Siniswerte kayo. Mga ulol. Luluhod si Magalong sa mga walang pinag-aralan. Di ba? Luluhod si Magalong sa mga puro ng pangungurakot ang ginagawa. No way. Ganun lang kasimple yan, talay. Tingnan nga natin kung saan pupunta yung kanilang investigasyon o yung kanilang committee hearing. Opo, dalawa Hintayin na po natin. silang nagsabi. Alam niyo mga kapatid, hindi talaga dapat sa House of the Representatives or sa Senado gagawin yung mga ganyang hearing na yan. Dahil mga kababayan, no, tandaan natin na nandyan pa rin ang impluwensya ng politika. Diba? Nandyan pa rin mga kapatid. Hindi mo maiiwasan na magkakaroon ng padrino-padrino dyan. That is the nature mga kapatid of Philippine politics. Padrino-padrino. Kaya hindi dapat dyan mga kababayan sa House or sa House of the Representatives or sa Senado ginagawa ang investigasyon. Dapat mga kapatid bubuo talaga si President BBM ng isang grupo na kung saan ito talaga ang pwedeng mag-imbestiga sa nangyayaring korupsyon sa ilalim ng kanyang administrasyon, na kung saan itong grupo na ito malayo sa impluwensya ng kahit sinong politiko dyan mga kababayan. Hopefully, ang presidente mapakinggan tayo mga kababayan. Kasi para lang din naman ito mga kapatid sa ikabubuti ng administrasyon ni President Marcos. Gaya nga ng sabi ko sa inyo mga kapatid, less than 36 months na lang mga kababayan yung natitirang mga buwan ni President BBM mga kapatid. Kaya kailangan talaga niyang may ma-accomplish bago matapos itong kanyang administrasyon. Kahit man lang dito mga kapatid sa mapanagot ni President Marcos yung mga kurakot na mga politiko, malaking bagay na yan mga kababayan para sa susunod na uupong presidente. Dahil alam naman natin mga kapatid na itong mga politiko na ito na mga korap mga kababayan, mga hunyango po yan. Kung sino yung nakaupo dyan, dyan sila didikit mga kapatid. Pagkatapos, ganun pa rin ang gagawin. Mangungurakot pa rin mga kababayan. Diba? Kaya malaking bagay kung sa loob ng administrasyon ni President BBM, mapanagot niya lahat ng mga politiko mga kapatid. Biruin mo may kaso ng corruption mga kapatid pero nag-iimbestiga. May kaso ng corruption. May kaso ng katiwalian sa gobyerno mga kababayan na related sa public funds. Pero ngayon mga kapatid, isa po sa nag-iimbestiga sa issue ng flood control. Alam niyo na siguro kung sino-sino yung mga yan. Yung isa hindi nakalusot noong nakaraang halalan Ako sasabihin iba naman yung kaso ko, hindi naman yung kasali dito sa usapan. Mga babayan yun yung kadalasang naririnig ko sa lintik na yan Duruin nyo yun mga kabatid. Nag-iimbestiga ang isang korap. Dito ka na sa Pilipinas makakita mga kababayan na ang isang korap na politiko iniimbestigahan ng isang malawakang korupsyon. Animal. Kakaiba talaga ang politika sa Pilipinas. Talay. Pero hindi ako mag-apologize. Ayon kay Magalong, malinaw kung sino ang tunay na sumisira sa imahe ng institusyon, hindi siya, kundi mismo mga mambabatas na sangkot umano sa anomalya. Tama yun. Diba? Tama yun mga kababayan. Magandang example talaga itong flood control na ito mga kapatid. Dahil marami talagang sangkot dito na mga congressman. Siyempre, i-deny nila yan. Siyempre, i-deny nila yan mga kababayan. Kung kailangang ilaglag nila itong kanilang mga kasabwat, ilalaglag nila yan mga kapatid. Huwag lang silang madiin.
Di ba? Tulad sa issue ng Napoles. Oh, di ba? Nilaglag si Napoles. Pero yung mga kasama ni Napoles, wala na. Hayahay. Pabudots-budots na lang. Alay. Unang-una, hindi ako mag-apologize sa kanila. Sila dapat ang mag-apologize sa taong bayan. Tama yun. Sa kanilang mga pinaggagawa. Kaso nga lang, Mayor, makapal na po yung mukha nila. Kaya nga mabenta yung tawag nito, yung bag na gawa sa balat ng buhaya kasi makapal yun. Diba? Makapal kasi yun Mahal ang presyo nun. Parang ganun lang din yun. Mahal din ang pride ng mga yan. Ipin mo, alam naman nila na marami sa kanilang kasamahan involved sa katiwalian. Pero nananahimik sila. Alam ko Siyempre, pag pumalag ka, kawawa ka. Alam niyo yung ibang mga matitino, in fairness naman mga kapatid sa ibang mga mambabatas natin dyan sa house, no? Kaya hindi sila makagalaw mga kababayan ng maayos, no? Kahit nakikita na nila yung katiwalian dyan. Dahil kakawawain din mga kapatid yung kanilang probinsya na nire-representa. Pag nag-react ka diyan kawawa ka, wala kang budget sa susunod na taon. Bahala ka diyan. Tinitira mo ako tinitira mo sa speaker magutom yung probinsya mo. Legit yan mga kababayan, no? Legit po yan. Yan talaga ang nangyayari mga kapatid. Kaya diyan sa house mga kababayan sa usaping corruption, diyan na-apply mga kapatid yung sinasabi nilang if you cannot beat them, then join them. Nauli pa. Yun mga kapatid. No, diyan po na-apply yung kasabihan na yan. Na if you cannot beat them, then join them. Kasi pag ipagpipilitan mo yung pagiging bayani mo dyan, kawawa. No, kawawa talaga ang iyong probinsya. Gutom ang aabutin ng iyong mga kababayan. Dalay. Marami rin sa kanila matitino. Yan. Pero masama. Pinabayaan lang natin. Pinabayaan. Siguro, Mayor Magalong, hindi mo rin masisisi yung iba. Kasi nga, syempre may pinapangalagaan din sila na mga probinsya nila. Syempre, pag noong nakaraang halalan, may pinangako din sila para sa kanilang mga constituents. Ngayon, kung magbibida-bidahan sila dyan, outnumber sila, di kawawa sila. Yun din yan, Mayor. Diba? Hindi natin sila masisisi. Ang kailangan talaga sigurong baguhin mga kapatid, yung sistema talaga ng politika natin dito sa ating bansa. Hanggat nandyan yung mga corrupt na yan mga kababayan, hanggat hindi nare-reforma yung sistema. Bisaya no? Hanggat hindi nare-reforma mga kapatid yung sistema po ng politika sa ating bansa, hindi matatanggal ang korupsyon. Madaling sabihin yan mga kapatid, pero napakahirap pong gawin yan mga kababayan. Yun po yun. Legit mga kapatid, mahirap pong baguhin yung kalakaran ng ating politika dito sa loob ng ating bansa. Kasi nga mga kababayan, nag-ugat na yan, nagkanda-ugat-ugat na yan 'Di ba? May mga tinatawag tayo ngayon political dynasty. Yung mga kagawian ng mga naunang politiko, ipinapamana nila mga kababayan doon sa mga baguhan nilang mga kamag-anak na mga politiko. Nagsanga-sanga na yan, nagkanda-ugat-ugat na yan mga kapatid. Mahirap na po yung mahirap na po yung ungkatin, 'di ba? Pagka sa tanim, bubungkalin mo. Yun pala, mahirap na yung bungkalin. Mahirap talaga maging Bisaya. Minsan napapabisaya ako sa mga sinasabi ko. Mahirap nang bungkalin yung pinakaugat yan mga kapatid. Para lang maiayos ang sistema ng politika ng ating bansa. Nag-ugat na yan nagsanga-sanga na yan mga kababayan. Pero yun talaga ang kailangan ng ating bansa. Reforma sa sistema ng ating politika mga kapatid. Para matanggal ang korupsyon dito sa ating bansa. Meron pa nga akong narinig dati mga kababayan na sino nga ba yung narinig ko nun? Sabi niya, para daw matanggal ang korupsyon sa Pilipinas, dapat daw lipulin lahat ng mga Pilipino sa henerasyong ito.
Nang sa ganun mga kababayan, sumibol daw po yun yung mga bagong mga Pilipino. Which is tama naman mga kapatid. Para magkaroon ng panibagong para magkaroon ng panibagong henerasyon, kailangan talaga yung mga luma na yung medyo tumanda na sa pagiging korap mga kapatid. Kailangan talagang lipulin yan, sunugin yan. 'Di ba? Para mabago na. Hanggat nandyan yan sila mga kababayan, magpapakalat yan sila ng kanilang mga impluwensya. Magpapakalat yan sila mga kapatid ng kanilang mga maling katwiran hanggang sa i-adapt ng mga susunod na henerasyon. Patuloy mga kababayan, patuloy po yan. Hindi mapuputol yan mga kapatid hanggat nandyan pa yung mga ugat na yan. Yun po yun mga kababayan. Tuloy. Nananahimik dahil nga ayaw nilang, kumbaga, nangyari sa kanila is tolerance. Alam nyo, may isang suggestion lang ako kay Mayor Magalong. Na kung saan mapipitik niya kasi dito mga kapatid. Itong mga maiingay na mga buhay ng mga congressman Sampulan ni Mayor Magalong yan. Pakitaan niya ng kahit isang ebidensya lang. Na meron siya. Kasi I'm sure, meron tong si Mayor Magalong. Hindi naman siya mag-aakusa kung wala siyang hawak na ebidensya mga kapatid. Pag yan sinampulan ni Magalong mga kababayan, tuis yung mga lintik na yan. Wala kayo sa akin. Tuis talaga yan mga kapatid. And I'm sure later on ilalabas din yan mga kapatid ni Mayor Benjamin. Pag nilabas yan mga kababayan, todo deny na yung mga lintik na yan. Todo deny talaga yan mga kapatid. Ngayon pa nga lang siguro, unti-unti nang nilalaglag ng mga lintik na yan mga kababayan. Itong kanilang mga kasabwat. Wag lang silang madamay. Kasi usually ganun ang ginagawa advance Pagka medyo nakikita na nila na ay malalagay tayo sa alanganan pag nagpatuloy yung ganitong issue ilaglag mo na si ganito. Patudas mo na yan. Pag kumanta yan at isiniwalat yung pangalan mo niyan, nako. Pag kinanta ka niyan, patay ka. Kulungan talaga bagsak mo. Usually ganun mga kapatid. Unti-unti na nilang nililinis yung kanilang mga daanan. 'Di ba? Winawalis na nila yung mga dati nilang mga kasangga para lang hindi sila madamay mga kababayan, pero ang totoo, damay talaga sila. Ganun talaga yun mga kapatid. Matatanda na giniit ni Manila 6th District Representative Benny Abante na nararapat lamang magbigay ng public apology si Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos itong tawaging moro-moro ang nakaambang investigasyon ng Kamara sa flood control projects. Ako dito kay Congressman Abante, since na mukhang malinis naman yata itong taon to. Ako sa Congressman Abante, hayaan mo na lang na mag-react yung mga kasamahan yung korap dyan. Diba? Hayaan mo na lang na sila mag-react. Kasi kung malinis ka, hindi ka naman tatamaan dito sa mga sinasabi ni Mayor Magalong Ganun lang kasimple yan Congressman Abante. Wag na sana kayong mangialam. Kasi ako naniniwala ako na parang hindi nyo gagawin yung mangurakot. Pero I know na meron kayong alam kung sino yung mga kasamahan nyo dyan na nangungurakot. Yan talagang sigurado dyan. Kaya, ang advice ko lang sa iyo, Congressman Abante, hayaan nyo na lang na mag-react yung mga korap ninyong kasamahan dyan. Diba? Tuloy lang kayo sa mga trabaho nyo. Diba? Hayaan nyo na sila. Kasi, pag walang mga ganito kay Mayor Magalong na nagsasalita, diba? Hindi mayayanig yung mga lintik na yan at patuloy pa talaga yan sa kanilang ginagawang pagnanakaw sa kaban ng bayan. At ang mas mahirap dyan, baka later on mga kapatid, buong pondo na ng gobyerno ang nakawin ng mga lintik na yan. Diba? Kaya yun lang advice ko kaya Congressman Abante. Na sana, wag ka na lang magsalita. Hayaan mo na lang sila, wag kang magpagamit sa mga lintik na mga kasamahan nyo dyan. Mag-focus ka na lang dito sa Quadcom kasi ibabalik naman ang Quadcom, di ba? Diyan ka na lang po mag-focus, Congressman. Wag mo nang pakialaman yung mga kasamahan mo diyan na umiiyak ngayon sa tirada ni Magalong. Kasi in the first place, hindi naman talaga iiyak yan kung hindi sila tinatamaan. Kasi kung ako, congressman, tapos merong ganyan kay Magalong,
titirahin yung tawag nito, titirahin yung house. Nako, mananahimik na lang ako. Total, hindi naman ako kasali diyan eh. O yan talaga gagawin ko mga kapatid. No, mananahimik na lang ako. Titingnan ko na lang sila. O, di ba? Nangurakot kasi kayo eh. Ngayon, nasaktan kayo. O yan talaga gagawin ko mga babayan. Never akong magpapahayag na yung tipong didipinsahan ko pa sila. Totoo naman ang sinasabi ni Magalong mga babayan. No? Kaya bago ka pa mapasali sa kanila, no, bago ka pa madamay diyan sa mga katarantaduhang ginagawa nila, just do your thing, no? At wag mo nang ipagtanggol yung mga lintik na mga kasamaan mo diyan, mga korap. Deserve naman nila 'yan. No, deserve naman nila 'yan. Naghihirap ang mga Pilipino, yung trabaho nila talagang pinaghihirapan nilang kumita ng malaking pera buwan-buwan, no? Para matustusan, makapagbayad ng mga buwis. Tapos ganyan lang gagawin ng mga lintik na mga buhayang 'yan. Oh. Nagkanda kuba-kuba na sila sa kanilang trabaho, no, para magampanan lang, mabayaran lang yung buwis, no, na kinakailangan ng ating gobyerno. Tapos gaganyanin lang ng mga hinayupak na 'yan yung pera ng mga taxpayers. Oh, unfair naman 'yan. 'Di ba? Lahat naman tayo nagbabayad ng buwis. Pinagkaiba lang, no, nitong mga corrupt na congressman, nagbabayad sila ng buwis pero lintik mga kapatid, sobra-sobra din yung kinukuha nila pabalik. Oh. 'Di ba mga kababayan? Yan naman talaga ang realidad mga kapatid dito sa mga corrupt na mga politiko na ito. Ayon kay Abante, isang insulto sa institusyon ang pahayag ni Magalong at hindi dapat lahatin ang mga kongresista. Hindi naman yung institusyon ang sinasabihan ni Mayor Magalong. Kumbaga, bato-bato sa langit, ang tamaan, magalit ka. Oh, yun naman yun eh. Siyempre, in-address ni Magalong as mambabatas, 'di ba? Kasi mambabatas naman kayong lahat diyan eh. Pero hindi naman niya sinisingle out yung bilang institusyon, ano. Hindi naman sinabi na yung buong house na yan, yung House of the Representatives na yan, hindi naman ganoon yung statement ni Mayor Magalong. No, naging specific naman siya na may mga congressman na mga corrupt. Oh, yun naman ang sinabi ni Mayor Magalong. 'Di ba? Kaya wala kang dapat ipag-alala, no, Congressman Abante, dahil hindi naman yung buong house ang tinitira ni Mayor Magalong. In fact, sabi ni Mayor Magalong kanina, hindi naman lahat corrupt mga kababayan. No. So ang pinapatamaan talaga ni Mayor Magalong dito, yung mga corrupt na mga politiko. Diba mga kapatid? Yan naman talaga yon. Kahit ako ganon ang pagkakaintindi ko yung mga tinitira niya dito, yung mga tawag dito, mga corrupt at mga buhaya talaga mga congressman dyan. Hindi niya nila lahat yan mga kapatid. Hindi naman ganon kababaw mag-isip itong si Mayor Magalong na isisingle out niya yung buong house na yan. Diba? Yung mga corrupt lang. At ang mga nag-react dyan mga kapatid, malamang tinamaan yan. Giit naman ng alkalde matagal nang malinaw sa mga kapwa kongresista kung ano ang nangyayari, ngunit pinili umano ng iba na manahimik. Dagdag pa niya, ang katahimikan ay hindi neutralidad kundi pakikipagsabuatan. Sabihin na lang natin may mga 30 or 40 na matinong congressman dyan mga kapatid. No, ano lang ba yung bilang na yun mga kababayan kung daan-daang mga congressman din, no, yung kanilang kalaban. Diba? Outnumbered talaga mga kapatid. Outnumbered sila mga babayan nitong mga corrupt na mga congressman. Yun po yun. Silence is not neutrality. It is complicity. It is tolerance. Kaya dito lang ako sa part na to, na para bang pinagdidiinan ni Mayor yung mga matitinong congressman. Kasi nga, kung ako din naman siguro sa sapatos, no, or sa katayuan nitong mga matitinong congressman, kahit nakikita ko na yan, talagang hindi na muna siguro ako magsasalita. Kasi meron din akong responsibilidad sa aking mga kababayan. Ngayon, pag nagsalita ako at ginipit yung budget para sa aking nasasakupan na lungsod or probinsya, paano naman yung mga kababayan ko na umasa doon sa mga ipinangako ko sa kanila noong nakaraang halalan? Diba? Pero ganun pa man mga kababayan, bawat tao kasi iba-iba po, no, ang tawag nito, ang pagkakaintindi
dito sa sinasabi ni Mayor Magalong. At iba-iba tayo ng pangangatwiran, mga kapatid. Kaya kung kay Mayor dapat silang magsalita, sa akin naman hindi dapat na pilitin natin sila. Ganun pa man, mga kapatid, okay pa rin na may ganitong mayor na tumitira, no? Kasi nga, mga kababayan, kung walang tulad ni Magalong, mga kapatid, na talagang binabanatan itong mga buhayang ito, nako, mga kababayan, kawawa talaga ang presidente, mga kapatid. Pansin nyo ba, no? Pansin nyo ba, mga kababayan, simula noong banatan ni Mayor Magalong, no, yung tawag nito, yung mga congressman na yan, nagsilabasan, mga kapatid, no? Yung issue ng flood control. Noon, mga kababayan, galing lang yan sa mga DDS, no? At ang kinikriticize nila is yung sa Maynila lang, no? Kung bakit lubog pa rin magpahanggang ngayon ang Maynila kung merong flood control diyan na ipinagawa, mga kababayan. Simula nung magsimulang tirahin ni Magalong, mga kapatid, itong mga congressman nagsilabasan ngayon, no, yung mga palpak na flood control project sa iba't ibang probinsya. At doon sila na alarma, mga kababayan, dahil alam ng ibang mga congressman dyan na damay sila. Damay sila, mga kapatid. Kaya ngayon, kanya-kanya silang hugas kamay at sa tuwing may banat si Magalong, nababahala sila, mga kababayan, kasi baka tamaan na sila. Alay. Hindi ako naniniwala na wala silang alam. Kaya nga sila naging congressman dahil magagaling sila eh. Tama naman yun. Kaya imposible naman na wala silang kaalam-alam doon sa mga pinaggagawa ng mga kasamahan nila dyan. Alam na alam nila yan. Kaya dapat kayo po ang humingi ng paumanhin sa taong bayan. Hindi po ako. Pasensya na ho kayo. Mali po yung you're barking on the wrong tree. Aray! You're barking on the wrong tree. Yan na magaganda ng mga kapatid, ha? Sampal sa mukha ni Gomez yun. Binatikos din ni Magalong ang aniyay kawalan ng accountability ng ilang contractor at mambabatas na patuloy na nakikinabang sa kaban ng bayan. Yun, tama yun. Yun talaga. Yun talaga, mga kapatid. May punto talaga si Mayor dito. Yung ibang contractor dyan, kamag-anak pa ni Congressman. Tapos may napanagot na ba? Wala, mga kababayan. Diba? Alam nyo, lately lang na-realize ko, mga kapatid, na simula noong pumutok ang issue about kay Sara Duterte, mga kababayan, dito sa mga corruption ginawa ni Sara Duterte, mga kapatid. Maraming mga congressman ang nakiisa din sa pagtuligsa kay Sara Duterte. And ngayon naiintindihan ko na, mga kababayan, no, kung bakit merong mga congressman na naggagaling-galingan ngayon. Kasi nga, mga kapatid, gusto nilang mas sentro lang kay Sara Duterte yung issue. Kasi ayaw nila, mga kababayan, nabuksan din itong issue ng corruption patungkol sa flood control. Ni minsan ba, mga kapatid, meron na bang mga congressman na tinamaan sa issue ng flood control? Di ba? Wala pa. Kasi tuwing bubuksan niyang ganyang usapan, mga kababayan, yung iba, ginagapang na agad yung kanilang mga padrino. Panyero, baka naman. Baka naman pwede mong pigilan yung ganyang mga klaseng investigasyon. Baka kasi sumabit eh. Pansin nyo ba, mga kababayan, no? Okay naman, no? Nabiradahin nila si Sara Duterte. Yun kung wala din sila tinatagong baho. Pero dahil dito, nagsilabasan, ang daming report na natanggap ang presidente. 2,400 na report, mga kababayan. Lahat yan issue sa flood control. Ibig sabihin, mga kapatid, marami talagang nangungurakot dyan sa loob ng House of the Representatives. Yan po yun. Kaya sana, no, kasabay ng pag-imbestiga kaya sa mga corruption na ginawa ng ating pinakamamahal na Vice Presidente, isabay na rin sana, mga kapatid, itong investigasyon sa mga flood control na sinabotahe, no, ng mga lintik na mga politiko at mga kontraktor.
Pero wag sa House, wag sa Senado. Dapat bumuo ang presidente ng sarili niyang team na mag-iimbestiga dyan na malayo sa impluwensya ng mga lintik na politiko na ito. Tuloy. Partikular niyang tinukoy ang problemadong rehabilitasyon ng Cannon Road na sa kabila ng bilyong pisong inilaan ay nananatiling depektibo. Dagdag pa ng alkalde, apektado rin ang turismo at kabuhayan ng mga mahihirap dahil sa paulit-ulit na kapalpakan ng mga proyekto. Tama Sa yan. huli, nanindigan si Magalong na hindi siya matitinag at hindi kailanman hihingi ng tawad. Aniya, kung may dapat humingi ng paumanhin, yun ay ang mga opisyal na sangkot sa korupsyon. Tay. Oh. Parang ang laban mga kapatid is yung laro dati na 1 versus 100. Mag-isa lang si Magalong eh. Tapos ilan sila dyan? Pero hindi nila natinag si Magalong mga kababayan. Ganon po katibay ang paninindigan ni Mayor Magalong. Iyakan sila mga kapatid, pero inyo nag-iisa lang si Magalong pero ilan yung umiyak? Aloy. Yan ang hamon ni Mayor Benjamin Magalong laban sa mga kongresistang aniyay tunay na sumisira sa integridad ng pamahalaan. Grace Do. So yan mga kapatid, napakinggan po natin. Agree ako mga kababayan yung ibang mga pro-admin vloggers mga kapatid, sila disagree sila kay Mayor Magalong. In fact, meron na nga akong nakikita ng mga kakilala ko rin sa YouTube na mga vloggers na pro-admin na binabanatan lang si Mayor Magalong. Pero yun na nga mga kapatid, we might agree at some things, but I do believe that we are not on the same page. Kaya kung sila ayaw nila kay Mayor Magalong mga kababayan, ako naman gusto ko itong ginagawa ni Mayor Magalong. Kasi mga kapatid, kawawa talaga si Presidente Marcos eh. Biruin nyo mga kababayan. Tingnan nyo naman yung mukha ng ating presidente ngayon mga kapatid. Puro back job yung kanyang ginagawa ngayon mga kababayan. Binalikan niya lahat itong mga flood control na mga sinabutahe. Yung budget itong mga corrupt na politiko. At buti sana kung yung mga politiko na yan ang sasalo sa mga kritisismo. Ang problema mga kababayan, si President BBM ang sumalo lahat niyan. Biruin mo sa kabila ng kanyang hard work na pinapakita mga kapatid bilang presidente, hindi pa rin siya tinatantanan itong mga kampo nila Duterte at binabato pa rin mga kababayan sa kung ano-ano mga issue. Samantalang ang nag-enjoy or nagpakasasa mga kapatid dito sa corruption, sa flood control is itong mga corrupt na politiko na ito na nasa baba ni President Marcos. Kayo ba matutuwa dyan mga kababayan? Especially yung mga Marcos loyalist, matutuwa ba kayo? Na yung mga kasamahan ni BBM sa ilalim ng kanyang administrasyon, itong mga congressman na ito na nagpapakilalang kaalyado di umano ng Pangulo. Sila yung nagpakasasa sa mga kinurap nilang budget, tapos ang Pangulo ginawa nilang pananggalang sa mga criticism na binabato laban sa administrasyon. Isa pa, yun na nga, balikan natin si Martin Romualdez mga kababayan. 2025 national budget, saan siya mga kabatid? Bakit hindi niya dinipensahan yung pondo para sa mga proyekto ni President BBM? Kung pinsan talaga siya ng Pangulo mga kababayan at inaalala niya na baka masira ang ligasiya ng kanyang pinsan, dapat dinipensahan niya yung budget mga kapatid para sa proyekto ni President Marcos. Pero anong nangyari mga kapatid? Mismo mga proyekto ng presidente walang pondo noong 2025 national budget. Di ba? Kaya hindi ko sinusuportahan mga kapatid si Martin Romualdez. Yung iba diyan na nandito sa ating channel, kahit sumama yung loob niyo na hindi ko sinusuportahan si Martin Romualdez. Sana pakinggan niyo yung point ko. Dahil kawawa talaga si President BBM. In the first place, si BBM naman talaga ang sinuportahan ko noon pa simula nung kampanya ni President Marcos mga kababayan. Simula pa nung kampanya ni President BBM, sinuportahan ko na po ang mahal na Pangulo mga kapatid.
Kaya magpahanggang ngayon, siya lang ang tinitignan ko. Hindi na ako tumitingin dyan sa mga corrupt na mga buhaya, mga politiko na nasa baba niya na ngayon sila yung humihila, mga kapatid, para masira ang reputasyon ng presidente. Anyway guys, hanggang dito na itong video na to. Nako, mag-isang oras talaga. Nagustuhan niyo po ang ating content ngayon, huwag kalimutan mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.